Hindi maaari, Niall. Kapatid mo na si Abby. Wala ka nang dapat pang maramdaman, maliban sa pagmamahal para sa isang kapatid. Mami, mahal na mahal ko si Abby, nang higit pa sa isang kapatid. Tumingin ka sa ibang babae, Niall. Nakikiusap ako, Daddy. Unawaan niyo naman ako. Si Abby ang buhay ko. Siya lang. I Heart You, Baby, Episode 4. Mas lumamig at lumakas pa ang hangin. Lumaki na ang mga alon at nakita ni Niall na lumalangoy pabalik sina Renz at Chloe. Tumayo na si Niall para tawagin si Abby, ngunit nawala ang dalagita sa paningin niya. Oh my God, Abby? Sindak siyang napasigaw habang tumatakbo patungong dagat. Napasunod din sa kanya si Tony. Agad na tumalon ang binata kung saan niya huling nakita ang dalagita, ngunit hindi niya ito makita dahil lumakas pa ang mga alon. Muli siyang lumangoy papailalim at naaninag niya ito. Agad niya itong hinawakan sa buhok para itaas. Umagapay na sa kanya sina Renz at Tony para madala ang wala ng malay na dalagita sa pampang. Abby? Please wake up, baby. Gustong sabunutan ni Niall ang sarili. Nagsisi siya na hinayaan niya ang dalagita na mag-isa sa dagat. Agad niya itong na-revive sa pamamagitan ng cardiopulmonary resuscitation. Kasabay ng kanyang dasal ang bawat pagbuga niya ng hangin sa bibig ng dalagita. At sa pangalawang pagkakataon ay gumalaw na ito at sumuka. Nanghihina si Niall na niyakap ang dalagita. Thank God you're alive. Kuya, nanghihina ring napayakap ang dalagita sa binata. Niall, the car is ready. Tumatakbong wika ni Tony. Dadalhin ka namin sa hospital, Abby. Binuhat ni Niall ang dalagita. Nais niyang masiguro na ligtas na si Abby. Alam niya, mapapagalitan siya ng kanyang mga magulang sa oras na malaman ang mga nangyari. At dahil sa nangyari kay Abby, ay napaaga ang kanilang pag-uwi. Isang gabi ay ipinatawag si Niall ng mga magulang sa silid ng mga ito. Iniisip ng binata kung anong mahalagang pag-uusapan. Kami, Niall, tawag ng kanyang mami Alex nang kumatok siya. Please sit down, son. Utos ng kanyang daddy Nico. Naupo ang binata sa sofa at tumabi sa kanya ang kanyang ama habang ang kanyang ina ay nakaupo sa gilid ng kama. Niall, anak, ngayong graduate ka na sa college ay napagkasunduan namin na pag-aralin ka sa abroad. Doon ka mag-aaral ng masteral course, pahayag ni Nico. Napatingin si Niall sa ama. Nagulat siya sa sinabi nito. Para ito sa future mo at sa kumpanya, pagpapatuloy ni Nico. Matagal na namin itong pinag-usapan ng mami mo. We will send you to Harvard University to study business management. Bakit doon pa, Dad? Gulat na tanong ni Niall. Hindi man lang siya tinanong ng kanyang mga magulang sa gusto niya. Niall, listen, sabat naman ni Mami Alex. Bibigyan ka namin ng sapat na panahon para ihanda ang iyong sarili bago mag-assume ng posisyon ng company natin. Nagprotesta agad ang isip ng binata at isinatinig ito. Pero Mom, gusto ko makatulong agad sa inyo. Saka pwede naman na dito ako magpatuloy ng pag-aaral. Niall, nandito naman si daddy mo para tulungan ako. Wika ni Mami Alex. Sa tono ng mga salita nito ay parang kinukumbinsi talaga ang anak sa pagpayag. Don't worry, Niall. I will quit showbiz for good. Kung yan ang inaalala mo. Para matulungan ko ang iyong mami. Wika ni Nico. Nagulat at natuwa naman si Alex. Really, love? Huwag kang magbibiro. Ayaw maniwala ni Alex
Nabibitiwan ng kanyang asawa ang pagiging artista dahil matagal na itong nangako pero hindi naman tinutupad. Oo naman, para matuloy ang studies ni Neal sa Harvard, wika ng ama. Pakiramdam ni Neal ay decided na ang mga magulang na sa Amerika na siya magpatuloy ng pag-aaral. Pero dad, malungkot doon. Wala kayong lahat doon, wika ng binata. Sumagot naman agad si Mami Alex. Anak, nandoon naman si Chloe. At balita ko ay doon din mag-aaral si Renz. At pwede ka ring magtrabaho doon. Naguluhan ang binata sa biglaang desisyon ng mga magulang. Kapag malayo siya, ay hindi na siya makakatulong sa pagpapalakad ng kanilang mga negosyo. Paano pa siya makakatulong kung malayo siya? Paano na rin si Abby? Sinagihan siya ng lungkot. Ayaw niyang malayo sa pamilya, lalong-lalo na kay Abby. Pero Mami, hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Neal, we are giving this opportunity to you to be ready professionally, mentally, and emotionally, saad ng kanyang ina. Napaisip ang binata sa mga katagang binitiwan ng ina. Professionally and mentally, ready na siya. Ito ang sagot ng kanyang isip. Dahil bata pa lang, ay exposed na siya sa negosyo at natutunan na ang mga pasikot-sikot nito. Pero emotionally, anong koneksyon ng emosyon sa pag-assume ng responsibility sa company? Tanong niya sa sarili. Kailan ba ako aalis? Papuntang Amerika? Matamlay na tanong ng binata. After your board exam, mabilis na sagot ni Alex. Agad-agad? May tunog protesta na wika ng binata. May mga aayusin ka pa kasing requirements pagdating doon. Saad naman ni Nico. Hindi na nakatulog ang binata sa kakaisip sa nalalapit niyang pagbiyahe patungong ibang bansa. Iniisip niya ang kondisyon na ibinigay ng kanyang mga magulang. Hindi niya ito maaaring suwayin. Mawawalay siya sa kanyang pamilya sa unang pagkakataon. Ngayon pa lang ay namimiss na niya ang mga ito, lalo na si Abby. Dapat muna siyang lumayo kay Abby para bigyan ng panahon at oras ang kanyang sarili. Samantala, sa kwarto ni Nico at Alex, malungkot na nag-uusap ang mag-asawa. Love, are you sure? Kaya mong mawalay sa atin ang panganay natin? Hinakbayan ni Nico ang naluluhang asawa. Kakayanin ko, naluluhang wika ni Alex. Hanggat maaga, we have to do something. Masyado nang malapit sa isa't isa ang dalawa. At nag-aalala ako kay Nian. All his time, bahay, school, office, hindi man lang nakikipag-date sa kahit kaninong babae. Ang attention niya ay lagi kay Abby. Well, in case, they're not blood related, sad naman ni Nico. I know, pero hindi pa rin maganda tingnan. Abby is already a family. A sister to them. Malungkot na wika ni Alex. Itinuring niyang anak na si Abby. Hindi man natuloy ang pag-ampon nila rito, pero naging parte ang dalagita ng kanilang buhay. Okay. Don't stress yourself. Inihiling ni Nico sa kanyang dibdib ang asawa. Anyways, we can visit him anytime. Dumating ang araw ng pag-alis ni Nian patungong Amerika. Pakiramdam niya ay pasan-pasan niya ang mundo habang bitbit ang maleta. Ang isipin na 4 na taon siyang mawawala ay katumbas nito ang kalungkutan na hindi niya mawari. First time siyang mapapahiwalay sa kanyang mga magulang at mga kapatid. At si Abby, nagkulong ang dalagita sa kwarto at nag-iiyak ito. Parang pinipiga ang puso ng binata sa awa sa dalagita. Pero kailangan niyang gawin at sundin ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Kasama niya ang kanyang ama na siyang maghahatid sa kanya sa Amerika.
Hihahatid sila ng kanilang family driver sa airport. Mag-iingat kayo dito lahat ha. Naluluhan niyang habilin habang isa-isa niyang niyayakap ang kanyang mami Alexa at mga kapatid. Pero may kulang na isa, si Abby. Bumalik si Neal sa loob ng bahay at umakyat patungong kwarto ni Abby. Kakatok na sana siya nang marinig niya ang hagulgol ng dalagita sa loob. Pinihit niya ang seradora at sinilip ito. Nakasalampak si Abby sa sahig at umiiyak. Nadurog ang puso niya sa awa rito. Lumapit siya at itinayo ang dalagita. Baby naman, huwag mo naman akong pabaunan ng luha. Pinunas ni Neal ng kanyang panyo ang naglalandas ng mga luha ng dalagita. Mahigpit na yumakap ang dalagita sa kanya at lalong lumakas ang iyak nito. Napabuga ng hangin si Neal at pinigilan ang sarili na maging emosyonal sa pagkakataon na yon. Niyakap niya si Abby. Tahan na, babalik naman ako. Inilayo ni Neal ang sarili sa kahinawakan at itinaas ang baba ng dalagita. Stop crying, pumapangit ka tuloy, pabiro niyang wika kahit nadudurog ang puso niya. I will miss you, kuya. Sambit ng dalagita sa gitna ng mga hikbi. I will miss you too, baby. Mag-iingat ka ha. Malayo ako para ipagtanggol ka. Wala sa sarili na hinaplos ng binata ang pisngi at labi ni Abby at buong puso niya itong hinagkan sa noo. Hinabad ng binata ang suot na white gold necklace na may dog tag pendant at nakaukit dito ang kanyang initials. Isinot niya ito sa leeg ng dalagita. Isuot mo to lagi ha. Always remember na babalik ako. Niyakap niya itong muli at damang-dama niya ang kalungkutan na wala siyang makikitang Abby sa pang-araw-araw niyang buhay sa Amerika. Neal, anak, baka malate kayo sa flight. Tumatawag na si Mami Alex mula sa labas ng kwarto. Yes, Mom. Andiyan na po. Inakay ni Neal si Abby sa kamay at sabay silang bumaba ng hagdan. Smile naman dyan, baby. Pabiro niyang wika, ngunit kahit siya ay hindi niya makuhang ngumiti. Bago sumakay ng van, ay muling niyakap ni Neal isa-isa ang mga kapamilya. Hindi na lumingon ang binata nang umandar ang sasakyan at itinuon ang mga mata sa labas ng bintana. Habang papalayo mula sa bahay nila, ay dumaloy ang pinipigilan niyang mga luha. I love you, baby. Mahinang usal niya. Kahit malungkot sa pag-alis ni Neal, ay nagawa ni Abby na libangin ang sarili. Kung dati ay kasabay niyang magbike sa palibot ng village si Neal, ngayon ay mag-isa niya itong ginagawa. Gayunpaman, hindi niya maiwasan na hindi malungkot habang namamahinga sa paborito nilang tambayan ni Neal sa mini park. Hi, Abby! Masayang bati kay Abby ng isang magandang dalaga, ang girlfriend ni MK. Nakasakay ito sa isang mountain bike. Hi, Ate Steph! Nakangiting bati ng dalagita. Hanga siya sa husay ng dalaga sa cycling. Nanggaling pa ito sa isang may kalayuan na village kung saan ito nakatira. May out-of-town show si MK, wika ni Steph. Naupo ito sa tabi ni Abby. Namimiss mo ba siya, Ate Steph? Tanong ni Abby. Oo, lagi naman, wika ni Steph. Ate Steph, can I ask you something personal? Wika ng dalagita. Yeah, sure. Matamang tiningnan ni Steph ang dalagita. Paano malalaman kung totoo ang affection ng isang tao? Tanong ni Abby. Uy, pabirong sinundot ng daliri ni Steph ang dalagita sa tagiliran. In love ka, no?
Hindi, matigas na tanggi ng dalagita. I'm just curious. Ganito kasi yon, Abby. In most cases, true love started from friendship. Then, suddenly, both of you would find out that you care more than friends. Pag love mo kasi ang isang tao, every day is special day. Kahit hindi kayo madalas magkita, hindi siya nawawala sa isip mo. Iniisip mo rin ang ikabubuti niya at sinusuportahan mo siya sa mga pangarap niya. Kasama din siya sa prayers mo at higit sa lahat ay may tiwala ka sa kanya. You share the same thoughts, the same dream, the same vision. Mahabang paliwanag ni Steph. Lalong nagka-interes si Abby. Malalim ang mga sinabi ni Steph. Same vision? Like what? Katulad ng pagbuo ng katuparan sa mga pangarap. Both of you are working for common goal. Yung magkaroon ng masayang pamilya kasama siya. Matamis ang mga ngiti ni Steph habang nagsasalita ito. Wari bang iniisip niya ang sariling buhay pag-ibig. Nag-away na ba kayo ni Kuya MK kahit minsan? Tanong uli ni Abby. Never. Sabay iling ni Steph. Nagkakatampuhan, oo. But we are open to each other. We understand its differences and meet at the middle. Communication is important to settle any conflicts. Patience is also important in any relationship. Remember, Abby, love, commitment, trust, and honesty are the ingredients of successful relationship. Kaya successful up to now ang relationship niyo ni Kuya MK. Road forever talaga kayo. Masayang wika ni Abby. I'm praying for it, Abby. Wika ni Steph, saka tumayo. Oh, let's go back. Baka hanapin ka na. I also do pray for you, Ate Steph and Kuya MK. Wika ni Abby. Sinamahan siya ni Steph pauwi ng mansion ng mga Portman. Malungkot na naman si Abby habang naglalakad papasok ng school. Unang araw niya sa pagpasok na wala si Nian. Nakasanayan niya na nakikita ito tuwing umaga at kasabay sa almusal o kaya ito ang naghahatid sa kanya sa school. Abby, kumakaway sa kanya ang dalawa niyang malapit na kaibigan. Nalulungkot man ay ngumiti si Abby sa mga ito. Hi Mika! Hi Shane! Bati niya sa mga ito. Don't be sad, Abby! Cheer up! Wika ni Shane sabay akbay sa malungkot na kaibigan. Tama si Shane. Huwag mong dibdibin ang pag-alis ng overprotective mong kuya. At least, makakasama ka na sa amin sa galaan. Wika naman ni Micah habang nakaagapay sa paglalakad nilang tatlo. Correct, at pwede ka nang magpaligaw, girl. Excited pang sang-ayon ni Shane. Girls, timing na timing. May concert ang 17 band next month. Manood tayo. Kinikilig na wika ni Micah. Isa itong K-pop fanatic at mahilig sa Korean food. O ano, Abby? Join ka ha? For sure, you will appreciate the K-pop fever. Dagdag pa ni Micah. Okay, sang-ayon ni Abby. Naisip niya na kailangan niyang maglibang para makalimutan ang lungkot sa pag-alis ni Nian. Yes, dahil dyan, may newly opened na Korean resto sa QC. Punta tayo after class. Anyaya naman ni Shane. Sorry Shane, hindi siguro ako makakasama. Baka hindi ako payagan ni Mami Alex. Nag-aalangan na wika ni Abby. Kung dati-rati ay siniyal ang kasakasama niya sa pamamasyal at hindi na kailangan ng permiso galing sa kinikilala niyang mga magulang. Ngunit ngayon ay nararapat lamang na magpaalam siya. I will ask permission for you. Maagap na wika ni Micah. No, ako na. Maagap din na sagot ni Abby. Susubukan niya magpaalam sa kanyang Mami Alex. First time niya itong gagawin. Ang magliwaliw na hindi kasama si Nian. Katulad ng napagkasunduan nilang magkakaibigan,
ay namasyal at nag-window shopping sa isang sikat na mall ang tatlo. Malungkot man ay pinilit ni Abby na malibang ang sarili kahit sadyang nakakamiss ang presence ni Nia. Napagtanto niya na masarap din pala ang pakiramdam ang mamasyal na walang nagbabantay na kuya. Hi girls! Isang may kayabangan na pagbati ang nagpalingon sa mga dalagita. Sino ang nakita ng grupo ni Abby sa mall? Abangan sa susunod na kabanata. Pa-like, share, and subscribe naman mga idol. Maraming salamat!